Please open your Bibles with me sa Psalm 90, a very popular psalm. Kaya niyo pong basahin ko sa ESV, Psalm 90. Lord, you have been our dwelling place in all generations. Before the mountains were brought forth, forever you had formed the earth and the world. From everlasting to everlasting, you are God. You return man to dust and say, "Return, O children of man. For 1,000 years in your sight are but as yesterday when it is past, or as a watch in the night. You sweep them away as with a flood. They are like dream, like grass that is renewed in the morning. In the morning it flourishes and is renewed. In the evening it fades and withers. For we are brought to an end by your anger. By your wrath we are dismayed. You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. For all our days pass away. Under your wrath we bring our years to an end like a sigh. The years of our life are 70, or even by reason of strength 80. Yet their span is but toil and trouble. They are soon gone and fly away. Who considers the power of your anger and your wrath according to the fear of you? So teach us to number our days, that we may get a heart of wisdom. Return, O Lord, how long? Have pity on your servants. Satisfy us in the morning with your steadfast love, that we may rejoice and be glad all our days. Make us glad for as many days as you have afflicted us, and for as many years as we have seen evil. Let your work be shown to your servants, and your glorious power to their children. Let the favor of the Lord our God be upon us, and establish the work of our hands upon us. Yes, establish the work of our hands. Kayo po ay manalangin. O aming dakilang Diyos, kami ay lumalapit sa inyo ng may pagpapakumbaba sa muli naming pakikinig ng inyong mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, dahil kilala namin ang aming mga sarili. Kami ay mga taong may labi ng kasalanan. Kami ay may nalalabing dullness of our hearts that we often avoid to do your words. We pray, Lord, that you would powerfully work in our hearts as we again be reminded sa psalm na ito. O Lord, be gracious to us, that we would truly grasp the truth, Panginoon, na aming papakinggan. Tulungan niyo po ang inyong lingkod sa kanyang kahinaan, ay ikaw ang kanyang patuloy na maging kalakasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. I chose this psalm, familiar Psalm of Moses, Psalm 90, as our meditation today sa ating pagsalubong ng bagong taon, because ang nilalaman ng Psalm na ito ay punong-puno ng reflection patungkol sa Diyos, sa buhay natin sa mundong ito, at encouragement din sa pagharap natin sa bagong taon na ibibigay sa atin ng Diyos. And it is good to reflect on those and be reminded of truth, kung ano ang dapat marapat nating perspective sa pagpasok ng bagong taon. At ang Psalm 90 ay sinulat ni Moises, and scholars said na ito ang unang psalm na naisulat. Psalm 1 ay hindi ang unang psalm na naisulat. It was just arranged na inunang Psalm 1, but the first psalm ever written ay itong psalm ni Moises. And most probably, naisulat ito ni Moses during na sila ay nasa wilderness wanderings. You remember nung niligtas ng Diyos ang bayan ng Israel sa Egypt sa pangunguna ni Moises? At sinabi ng Panginoon sa kanila ay dadalhin sila doon sa lupang pangako. But imbis na mag-travel, na ang travel nila would just take a month, inabot sila ng 40 years. Paikot-ikot sa ilang
because God punished them dahil sa kanilang kasalanan at katigasan ng puso, and even si Moses ay hindi nakapasok sa promised land. And Moses saw what happened to these people. He saw the devastation that happened sa kanyang paligid. In fact, sabi nga ng isang mangangaral, si Moses na yata ang madaming naitanan na funerals. Dahil sa devastation that happened sa bayan ng Israelites. But sa gitna ng devastation na yon, he reflected upon God. He reflected upon the character of God. He reflected upon who God is. At ito ang naging encouragement niya. He also reflected upon the brevity of man's life. Yung kaiklian ng buhay ng tao. At in the end of Psalm, he pleaded to God for His mercy and favor, for they were being punished by God dahil sa kanilang kasalanan. So as we look at Psalm 90, my prayer is that you would have a renewed mind for the new year. That you would have a right perspective pagdating sa buhay pa na pinagkakalob sa iyo ng Diyos sa mundong ito. And I want us to consider 3 headings. First, the reflection on God's attributes. Secondly, the response to brevity of life. And lastly, the request for renewal of God's mercy and favor. First of all, the reflection on God's attributes. Ano yung unang makikita natin na ni-reflect ni Moses? Na makikita natin sa verse 1. Ang una is God as their refuge. Ang pagiging refuge ng Diyos. Here, Moses reflects and extol God as their safety and protection. You remember noong ang mga Israelites ay napalaya sa pagkakaalipin sa Egypt, kasama ni Moses, sila ay mga nomads. Wala silang matatawag na tahanan talaga. Maliban kung makapunta sila sa Kainaan, ang pinangakong lupa ng Diyos para sa kanila. Sila ay mga pure fugitives who were continually wandering from one place to another. Dahil sila ay mga manlalakbay sa desert, malapit sila sa atake ng kanilang mga kaaway. Ngunit sinabi ni Moses, though wala kaming matatawag na home, wala kaming dwelling place, at malapit kami sa atake ng aming mga kaaway, you, O Lord, have been our dwelling place, our refuge and protection in all generations. Kahit na, di ba, naubos yung Israelites sa wilderness dahil sa kanilang kasalanan at madami sa kanilang hindi nakapasok sa promised land, even si Moses, hindi huminto ang Diyos sa pagiging protector nila. Hindi huminto ang Diyos na mag-supply sa kanila ng grace para magpatuloy sa inuutos ng Diyos. And the generation of Joah and Caleb experienced that. And even kahit noon pa si Abraham na isa ding nomads bago matatag ang bayan ng Israel, God has been their dwelling place. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Nanatili ang Diyos sa kanilang bilang kanilang tanggulan kung sila ay nakikinig sa Panginoon. And as Moses reflected on that, I want you also to reflect on that, brethren. Sa pagsalubong natin sa bagong taon, ang daming nangyari sa 2023, good and bad, joys and sorrows sa iyong personal life, sa ating church life. We all get wrapped and overwhelmed with so many problems this year 2023. But here's our God, continually helping us, continually protecting us and preserving us. He has been our dwelling place. Sinabi nga sa ating hymn, our help in ages past, our hope for years to come, our shelter from the stormy blast, and our
eternal home. He is our true home. He is our refuge. We are preserved because of Him. Anumang tagumpay ang natanggap natin sa taon na ito bilang iglesia, anumang blessing natanggap natin sa taong ito as a church, it is because God is faithful to protect us and preserve us. Hindi ito dahil sa anong galing meron tayo, sa gaano ka-strategic ang ginawa natin ngayong taon, and we pursue that this and will going to happen, and it happened. Hindi dahil sa galing ng leadership and members of this church, but because God chose to be gracious upon us and faithful to His promise to protect and preserve His church. And with that, as we enter the 2024, marapat lamang na purihin natin ang Diyos. Pasalamatan natin siya dahil siya ang ating naging refuge sa taon na ito at sa marami pang panahon. At harapin mo ang bagong taon na may patuloy na confidence at pag-asa sa Diyos na ito dahil hindi siya nagbabago. At ang Diyos na tumulong kila Abraham, Isaac, Jacob, and Moses, sa mga mananampalataya sa lumang tipan, the God who have been their dwelling place, ay kaparehong Diyos na dwelling place din natin. Tayo na mga tao ng Diyos sa bagong tipan. And that leads us sa isang reflection ni Moses again, that God is eternal. Moses reflect upon God as eternal. Sinabi sa verse 2, before the mountains were brought forth, and ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting you are God. Moses thinks about God as timeless, as the one who is not bound ng time, the God who is eternal in His character. Bago pa malikha ang lahat, bago pa magkaroon ng kabundukan at creation, andun na ang Diyos. Before the creation of the world, God alone existed. Before there was anything or anyone else, there was God. There has never been a time when God was not. Ang Diyos ay walang pasimula at katapusan, mula sa walang hanggan, eternity past, hanggang sa walang hanggan, eternity future. Naroon ang Diyos at hindi siya tumigil sa pagiging Diyos at hindi nagbago ang kanyang katangian. Now, itong katotohanan na ito ay napaka-importante, hindi lang doctrinally, but important to sa atin practically. Sa ating pagtingin sa buhay. Since God is eternal, hindi siya napapailalim sa oras, hindi siya napapailalim sa pagbabago. He's not subject to change. He remains steadfast. He remains faithful. He remains gracious towards us. But also, He remains holy and righteous and just and wrathful against sin. Kaya nga makikita natin mamaya, ide-declare ni Moses, ang Diyos laging laban sa kasalanan. Hindi nagbago yun. Nakikita niya ang tinatago nating kasalanan at naglalapat siya pa rin ng wastong parusa sa mga disobedient. He remains like that. Hindi siya, lagi siyang laban at namumuhi sa kasalanan. Ngunit hindi lamang nananatili siya sa pagka-Diyos niya, His essence of being, that God from everlasting to everlasting is God, but also hindi siya nagbabago sa kanyang decree, sa kanyang providence, sa kanyang sovereign purpose. Ano ang kanyang tinakda in eternity past ay yun ang mangyayari. And just think of that. What a comfort that is sa mga anak ng Diyos. Lalo na kung naintindihan talaga natin yung sinabi ni Pablo in Romans 8:28, that we know
that for those who love God, all things work together for good. And for those who are called according to His purpose. Listen to this, brethren. Ano man ang nangyari sa iyo this 2023, ano man ang nangyari sa iyo this 2023, kung ito ay mabuti and blessing at kinikilala mong galing ito sa Panginoon, purihin mo ang Diyos. Pero, kung this 2023 ay medyo may kabigatan sa iyo dahil sa pagsubok sa buhay, know this, brethren, everything na nangyayari sa iyo, kinikilos ng Diyos para masakatuparan niya ang kanyang eternal and sovereign purpose. Everything that happened to you sa 2023, good or adversity, joy or pains, ill or health, God has appointed that for you. At kung ikaw ay in Christ, He appointed that for your good. He is working out His eternal purposes in your life. And I know sometimes it's hard to swallow. Lalo na kung mabigat talaga ang pinagdaanan mo this year. But you need to understand, ano man ang pinagdaanan mo, at sa mga susunod pa na panahon, understand that trials and sufferings na niloob sa iyo ng Diyos, ito ay nagmula sa matalino, sovereign at eternal na plano ng Diyos. Eternal plan that is outside of time. At ang Diyos ay wisely directing your life in order to accomplish His purposes. His purposes. It will be for your good in the end. Even if hindi mo nakikitang merong magandang nangyayari sa iyo ngayon. Sa iyong pinagdadaanan, or you don't understand right now how that would be true. That even ang aking kasakitan ay merong mabuting purpose ang Diyos. You may not understand that right now. But pagtiwalaan mong Diyos na ang lahat ng kanyang eternal na plano ay kanyang sinasagawa para sa ating kabutihan at sa kanyang kaluwalhatian. That this outworking of God's purposes in your life, whether in joy or sorrows or sufferings, comes from your wise and loving Heavenly Father. Diba? Kung iisipin natin yan, from that perspective, that He is at work sa kanyang eternal plans sa ating for our good. Kung isipin natin yan from that perspective, then all of a sudden you have a solid foundation that you can stand on. At ito ay magkakaroon ng tamang perspective sa iyo sa pagtanaw sa buhay. At ito ay napakadakilang comfort sa atin, mga kapatid. Dahil nabubuhay tayo sa mundong pabago-bago. Economy change. Our circumstances change. We are in the world that is constantly changing. Ngunit ang Diyos, ang ating Diyos ay eternal at hindi nagbabago sa kanyang katangian, sa kanyang purposes and plans. His eternal purposes are sure, they are wise, and they are for our good. You know what? Sobrang comforting nito dahil lalo na sa church. Dahil the special focus of God's care and attention in the outworking of His providence, His eternal plans, ay walang iba kundi ang church. It is for the sake of the church that everything happens in this life. It is for the good of the church that everything in life happens.
Minsan merong tayong pag-agam-agam, di ba? Pangamba, ano kaya mangyayari sa church? Sa ating church for the next years. Dadami kaya tayo o onte? Magpa-prosper kaya or what? Don't worry. God takes of His church. Takes care of His church. Pagtiwalaan mo ang providensya ng Diyos. But at the same time, do your duty bilang mananampalataya. Dahil sa pag-accomplish ng Diyos sa kanyang eternal purpose, He uses means. He uses His people. And you can take comfort to the fact that the outworking of God's plan or eternal purpose ay kasama tayo doon. And it is for the good of His people. But then, Moses reflects on God's sovereignty. Lalo na pagdating sa ating kamatayan. Sabi niya, or sa existence ng tao, sabi niya sa verse 3 and 6, "You return man to dust and say, You return, O children of man, for 1,000 years in your sight are but as yesterday, when it is past, or as a watch in the night. You sweep them away as with a flood. They are like a dream, like grass that is renewed in the morning. In the morning it flourishes, and is renewed in the evening it fades and withers." Itong mga katagang binanggit ni Moses ay nagpapakita sa atin na hindi lang ang buhay ay maikli at frail, but it shows to us ang Diyos ang may hawak ng ating buhay at Siya ang nagtakda ng ating kamatayan. You return man to dust. That speaks of death. God's judgment sa kasalanan ay may physical na kamatayan. At yung physical nating katawan ay babalik sa alabok kapag tayo ay namatay. Gawa tayo sa alabok at sa ating kamatayan, babalik tayo sa alabok. At sino ang nagtakda nun? Sino ang nagtakda ng ating kamatayan? Sino ang nag-appoint ng araw ng ating kamatayan? Walang iba kundi ang Diyos. God returned man to dust. God swept away man's life in death. And this sovereign end, yung ating kamatayan, is appointed not by man but by God. Sinabi nga sa Hebrews 9:27, di ba? It is appointed for a man to die once, and after this, judgment. Tinakda na ng Diyos kailan, saan, paano mamamatay tayo at walang makakapigil nun. When God finally says in your life, "Return, O man, to dust," you shall return to dust. Hindi natin hawak ang ating buhay. Ito ay nasa Panginoon. Ito ay nasa Panginoon. Di ba, iniisip ko nga nung pinag-aaralan natin yung pagbabalik ni Jesus, na hindi makakaranas ng kamatayan ang mga buhay pang believer sa pagbabalik ni Jesus. But in a moment, in a twinkle of an eye, ay sila ay magbabago and will meet the Lord in the air, kasama ang mga resurrected believers. Iniisip ko, at baka iniisip nyo rin, sana bumalik na ang Panginoon habang buhay pa ako. But then, you read these words of Moses na nagsasabi, "For 1,000 years in your sight are but as yesterday when it is past, or as watch in the night." Ilang years ka na lang ba nabubuhay? Or ilang years ka na bang nabubuhay? In God's perspective, 1,000 years of human existence, 1,000 years of history, parang 24 hours lang sa Panginoon. Even if ang mga tao ay mabuhay ng 100 of years. Diba si Methuselah, 969 years. Yet, in God's perspective, ito ay isang araw lang sa Diyos.
even less as a watch in the night or a 4-hour period. But the point is that ang buhay natin ay panandalian lamang. Ito ay temporal at ito ay merong katapusan sa buhay na ito. Yan ang realidad. Yung iba, di ba? Pagkamatayan ng iba pinag-uusapan, okay lang sa kanila. Pero yung iba, pagkamatayan na nila ang pinag-uusapan, wag na muna natin pag-usapan yan. But yung realidad, we will all die. Kaya nga makikita nyo sa puntod, di ba, pag namatay, anong nakamarka doon? Date ng kapanganakan at yung date na sumunod ay ang kanyang kamatayan. Merong palaging katapusan. And even the world acknowledge that. Yan ang iyong buhay dito sa mundo, merong hangganan. Sabi nga ng isang writer, each human being is but a drop in the giant stream of time. It's just a drop. Darating ang panahon that one day we will be gone. Our birthrights and death will be etched on the stones. Tulad ng isang grass na tumubo sa desert, pagsikat ng umaga, ito ay tumubo, malakas, it flourishes, renewed. At pagkagabi na, ito ay namatay. Ganyan ang buhay. Napakaiksi. Everything ay mawawala sa iyo. Everything. Yung career mo, yung kalakasan mo, yung beauty mo, yung material possessions mo, ang iyong buhay. Mga kapatid, walang permanente dito sa mundo. Lahat ay temporary. Moses showed to us the brevity of man's life. At sinasabi niya ito, he is not being morbid, but being realistic. Na darating ang araw na ang kamatayan ay darating din sa atin. Reflect on that sa pagsalubong ng bagong taon. God is sovereign over my death. And my life and your life is just but short and temporary. Hindi sinasabi sa atin ito para mabalot tayo ng takot dahil sa realidad na tayo ay mamamatay at hindi natin alam kung kailan. But as we shall see, this reality na maiksi lang ang buhay ay marapat magtulak sa atin na pahalagahan at gamitin ng tama ang bawat oras, ang bawat araw na pinagkaloob sa atin ng Diyos. That we will not squander our precious time here on earth. But then lastly, Moses reflects on God as wrathful against sin. Sinabi niya doon, di ba? Here, Moses addresses the question, bakit umiksi ang buhay? Why our time is limited in this life? Dahil sa hatol ng Diyos sa kasalanan. Ito ang hatol ng Diyos sa kasamaan, death. At ito ang naging hatol ng Diyos sa bayan ng Israel na nagre-rebelde sa Kanya. We are brought, sabi doon, we are brought to an end by your anger, by your wrath, we are dismayed. Yung we, it refers sa bayan ng Israelites. Na again, pagkatapos silang niligtas ng Diyos sa Egypt, nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos through Moses, and yet nagrebelde sila doon. Nagrebelde sila
And sinabi ni Moses sa ating text, you have set our iniquities before you and our secret sins in the light of your presence. Lantad sa Panginoon ang kanilang kasalanan, ang ating kasalanan. Alam ng Diyos ang tinatago nating kasalanan. Nakikita niya ang ating murmuring heart. Nakikita niya ang ating sinful lust, our idolatry. That's why Moses said, you saw, Lord, our rebellious heart, our sin. At dahil dyan, the people of Israel na nagrebelde sa Diyos ay severely punished by God. Imbis na makapunta sa promised land for just a month, dahil sa katigasan ng kanilang puso, 40 years silang paikot-ikot sa wilderness hanggang sila ay magkamatayan doon. And only those 19 years old pababa ang tanging nakapasok sa promised land. Kasama si Joshua and Caleb. But the rest namatay. 40 years. Because of God's judgment sa kanilang ginawang kasalanan towards their sin. Because of God's wrath towards sin, people's lives are marked by brevity. Moses said, for all our days pass away under your wrath. We bring our years to an end like a sigh. The years of our life are 70, or even by reasons of strength 80, and yet their span is but toil and trouble. They are soon gone and fly away. Ito ang isang statement muli ng kaiklian ng buhay. Though mabuhay ka ng 70 years or 80 years plus by reason of strength or 100 years, ang buhay will always have troubles and sorrows. Dahil sa kasalanan. Di ba? Pag matanda ka na, ramdam mo na talaga physically that your body is decaying. Babalik ka na sa alabok. Dahil sa kasalanan. Ganyan ang mangyayari sa atin. At ang dulo pa rin ng ating buhay ay pagharap sa kamatayan. Ang ating katawan ay babalik sa alabok. Sa iba ay mapapaaga. Sa iba ay maikli. At sa iba naman, medyo tatagal, 70, 80 years. But yung number ay shortened by God. Umikli dahil sa kanyang hatol sa kasalanan. Sinabi ni Matthew Henry, a year when it is past is like a tale when it is told. Some of our years are pleasant story, others are as a tragical one, most mixed, but all short and transient. Diba yung buhay ganun eh. Parang istoryang kwento, ang istorya ng buhay natin ay marahil madaming magandang pangyayari, sana maraming magandang pangyayari. At ang iba naman ay medyo hindi maganda ang nangyari. But every story has an end. At ang buhay natin ay ganun. Napakaikli lang at merong katapusan. And one day, we will be forgotten. Let me say this as we get to the next point. Yung mga Israelites na niligtas ng Diyos sa Egypt, many of them squandered their time. Squandered their time. Sinayang nila yung precious time na pinagkaloob sa kanila ng Panginoon. Inaksaya nila ang kanilang panahon sa kasalanan, sa disobedience, sa wrong decisions, not trusting in the Lord. At bilang resulta, they spent their time wandering in wilderness, being judged by God, and their lives were shortened. Now, sa liwanag ng katotohanan na sinabi ni Moses,
ng eternality ng Diyos kumpara sa kaiklian ng buhay, ng sovereignty ng Diyos sa ating kamatayan, at siliwanag ng hatol at puot ng Diyos sa kasalanan ay napaikli ang buhay, what is our response? The response to brevity of life, verse 12. So, teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Anong sinasabi dito ni Moses? Well, hindi sinasabi dito ni Moses that we can number our days. Or we can know exactly ang natitirang panahon natin dito sa mundo. Only God knows. Only God numbered our days. Hindi ibig sabihin nito by implication, dahil bilang na ang ating panahon at sigurado ang ating kamatayan, ay mabalot tayo sa takot, maikli na lang ang buhay, magkulong ka na lang sa bahay dahil sa pag-aalala mo sa kamatayan. Nag-aalala ka kasi bilang na ang araw mo. No. Kung may pag-aalala ka sa kamatayan, ilagak mo ito sa Panginoon. Teach us to number our days. In other words, teach us to value our days. Teach us to understand kung gaano kaikli ang buhay dito sa mundo. Sinasabi ni Moises, Panginoon, turuan mo kaming pahalagahan. Bigyan ng malaking importansya ang araw na ipinagkaloob mo sa amin. Dahil kung sa aming sarili lang, kahit na alam namin na maikli ang aming buhay, maaari namin itong aksayahin sa walang kabuluhan. Let me understand that my life is short, my life is brief, that we are men of days. At hindi namin alam kung kailan ito magwawakas. Lord, give us grace duly to consider how few our lives are, how little a while we have to live in this world. Dahil kung maintindihan mo yan, na maikli lang ang buhay, magkakaroon ito ng malaking impluensya sa iyong buhay to really prioritize what really matters in this life. Namely, ang mga bagay na magbe-bear in eternity at sa kalaguan nating spiritual. Kung naintindihan mo, di ba, na limited lang time, ang time mo sa mundong ito, you will not squander the precious time na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. But rather, magiging matalino ka sa paggamit ng iyong panahon, ng iyong oras. That we may get a heart of wisdom, that you will be wise and careful na hindi aksayahin ang iyong buhay sa temporal at walang kabuluhang bagay dito sa mundo. Kung iniisip mo at niyayakap mo ang katotohanan na ang buhay sa mundo ay limitado, if you know the value of time, the significance of time, you will be wise to spend it rightly. You will be wise to spend it carefully. But those who squander their time sa walang kabuluhan, walang regard sa kamatayan, walang regard sa eternidad, they have a foolish heart. Not a heart of wisdom, a foolish heart. Di ba yan yung tinuro ni Jesus sa parable of the rich fool? Nag-impok siya ng madaming temporal na bagay at hindi pa siya kontento, gumawa pa siya ng ilang kamalig para doon niya ilagay yung kanyang ani at ginawa niya ito habang sinasabi niya sa kanyang sarili, dami kong naimpok, marami pa akong taon na may enjoy itong mga to. Magre-relax muna ako, eat, drink, and be merry.
Anong sabi sa kanya ng Panginoon? Mangmang, ngayong gabi kukunin ko ang buhay mo. Sino ang makikinabang ng lahat ng temporal na bagay na meron ka? Masyado kang mayabang, presumptuous, na iniisip mo madami kang pang panahon at hindi mo iniisip ang kamatayan at ang eternidad. Ikaw ay isang mangmang. Kung ganyan ang iyong iniisip, di ba yan ang philosophy ngayon ng mundo? Na nagsasabi, you only live once. Do whatever you want. Buy whatever you want. Magpakasasa ka sa temporal na bagay sa mundong ito. Huwag mong intindihin ang kamatayan at eternidad. You only live once. But the Bible says, yes, you only live once and after that, judgment. After that death and judgment, you will face God. At magbibigay kang sulit sa lahat ng ginawa mo sa mundo. Now, don't get me wrong, I'm not saying na sa panahon na binigay sa atin ng Diyos ay wala na tayong time for relaxation, wala na tayong time to enjoy or to benefit from your labor and enjoy it. I'm not saying you don't buy this or that dahil maikli lang ang buhay. Sinasabi dito na dahil maikli lang ang ating buhay sa mundo, gamitin mo ito wisely, carefully. Gamitin mo yung nalalabi mong panahon sa mga bagay na magmamatter in eternity at sa katitibay ng iyong pananampalataya. In other words, hinahanda mo yung buhay mo sa pagharap sa Diyos. Na sa pagharap mo sa Panginoon, wala kang pagsisisi na nasayang lang yung mga taon na ibinigay sa iyo ng Diyos. May katotohanan din yung sinasabi ng iba, di ba? That time is gold. Time is precious. Yes, that's true. Dahil once na magasta mo ito, it is lost forever. You can go back sa time na naubos mo na. Hindi mo na mababalik yung nakalipas. That's why you use it wisely. Gamitin mo yung panahon na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos na magmamatter sa eternity at may pakinabang sa iyong kaluluwa. Dahil katulad ng pag-aaral ng salita ng Diyos, pananalangin, pagsisilbi sa Panginoon, pagiging pagpapala sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga mahal sa buhay, doing your task as a Christian parent, worker, bilang anak or a member of this church, making right decisions sa buhay sa tulong ng Diyos. Dahil once you made a wrong decision at nagkaroon na ito ng consequence, you cannot regain it. You cannot. You cannot regain it. You can't go back in time and make it right. Once you lost the time, it is lost forever. And you know what? Ano ang matinding time killer sa ating panahon? Doon pala yung phone ko. Social media. Don't get me wrong, I'm not against using social media. I believe meron itong magandang pakinabang. Pero kung hindi tayo magiging careful sa paggamit nito, merong malaking disgrasya. Nauubos yung oras natin sa walang saysay. Sa pag-scroll at the end, di ba? Kung babalikan mo yung ginawa mo, teka, wala yata naging pakinabang yun sa kaluluwa ko.
Marahil na entertain ka, pero hanggang doon lang yun. Na kung sana yung time na yun ay ginamit mo sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa panalangin. You know what? I tried. I read Colossians. Because that will be my next exposition for next year. I read Colossians. Wala pang 15 minutes. Wala pang 15 minutes. Gamitin mo yung time. Something will help you spiritually. Something that will get you away from temptations. Hanggat maaari, yung activity na ginagawa natin, yung pastime natin ay ginagamit natin na may kabuluhan, na may tulong sa kabutihan ng ating kaluluwa at paghahanda natin sa eternidad. Hindi yung nauubos yung oras natin sa walang kabuluhan at nasayang ang ating oras o panahon. Nawa sa pagsalubong ng bagong taon, ito din ang iyong panalangin. Lord, turuan mo ako. Turuan mo ako to really grasp and conscious na ang time ko sa earth ay napakaiksi lamang. Or you may pray like Jonathan Edwards, stamp eternity on my eyeballs. Not to waste my life in temporal frivolities, but invest it for my spiritual growth and my preparation for eternity. May that be your prayer, brethren. Teach me to number my days, that we may get a heart of wisdom. But lastly, the request or prayer for renewal of God's mercy and favor. Now, malapit tayo na aksayin ang ating panahon. Katulad ng mga Israelites in the wilderness wanderings. We squandered our time. Do we not? And make bad decisions that is not pleasing to God. Sino dito in 2023 hindi nila nasayang ang kanilang oras? We squandered our time, do we not? Ang bayan ng Diyos ay inaksaya ang kanilang panahon sa pagre-rebelde sa Diyos at sila ay pinatawan ng matinding parusa in the wilderness. They started well, they experienced the favor of God, but then sa kanilang katigasan ng puso, sila ay nasa wilderness under the judgment of God without the blessings of God. Kasama din si Moises. And so, habang nakikita ito ni Moises, he prayed. Ito ang request niya, a request for mercy. Return, O Lord, how long? Have pity on your servants. It is a cry for mercy. Kahabagan mo kami. Moses prayed for restoration, a renewal of covenantal love o mercy ng Diyos. Sinasabi ni Moses, O Lord, we squandered our time and rebelled against you. Grant us a new mercy na magsimula ulit. As one commentary says, Moses prays for a new beginning, a new mercy, which the Lord alone can open up for His people. But then in verses 14 to 15, ito naman ay request on the Lord to restore the joys of His people's salvation. Sabi doon, satisfy us in the morning with your steadfast love, that we may rejoice and be glad all our days. Make us glad for as many days as you have afflicted us, and for as many years as we have seen evil. You know what? Ang ating kasalanan ay ninanakaw ang ating kagalakan sa Panginoon. Sin robs the joy of our salvation.
That's what the people of God experience, imbis na full joy and delight sa kanilang journey to the promised land. Ito ay nabalot ng sorrows and troubles dahil sa kanilang kasalanan. They have been afflicted by God. So Moses prayed, Lord, satisfy me. Make me glad. Bring back the joy of my salvation. 16 and 17, ito naman ay request for continuity of God's blessing upon them and favor. Let your work be shown to your servants and your glorious power to their children. Let the favor of the Lord our God be upon us and establish the work of our hands upon us. Yes, establish the work of our hands. Moses prayed that the blessing and the works of God be restored sa kanilang kapulungan. Moses asked that the Lord would establish the work of their hands, making them again effective and enduring. Because nawala sila sa kalooban ng Diyos. They have been disobedient, and so Moses prayed, ibalik mo kami. Ibalik mo kami sa tama naming gawin. Sa dapat naming lakaran. Now, ano yung implication nito sa atin sa panalangin ni Moses? Perhaps, when you look back sa 2023, or even sa mga nakalipas na panahon, meron kang regrets sa buhay. Marahil meron kang regrets sa buhay. Meron kang mga panahon na talagang nasayang sa walang kabuluhan. You squandered your time. Marahil meron kang nagawang maling desisyon na hanggang ngayon ay iyong pinagsisisihan. You may have regrets about the past. Bakit mo ginawa ito? Marahil merong nagawa sa iyong kasalanan o ikaw ang nakagawa ng kasalanan at nagkaroon ito ng mabigat na consequence sa ibang tao. Mga kapatid, here's the encouragement ng Psalm 90. Sa biyaya ng Diyos, sa kanyang habag, sa kanyang kapangyarihan, despite the regrets of your past, maaari kang i-establish muli ng Diyos. God is merciful. Maaari kang establish uli ng Diyos sa iyong pagkakadapa. And start again. Renewed, with a renewed strength, with a renewed joy, renewed confidence in the Lord. Renewed strength para pagsilbihan muli ang Diyos at gawin ang kanyang kalooban sa maiksi panahon na ibinigay sa iyo ng Diyos dito sa lupa. You may squander your time. You may have regrets in the past. Pray with Moses, Lord, make me glad again this 2024. Make me again establish your work in my life. Sabi nga ng isang writer, so long as we are here, God requires us to do something. Let us therefore find out what it is and do it. And while we do it, let's pray that God may establish it so that it may remain to bless posterity. Madami ang duty na inutos sa atin ng Diyos bilang individual na believer or corporately as a church. Find out what it is.
Find out what it is sa kanyang salita and spend most of your time doing it. And pray that God would bless your work. Sa pagpasok ng 2024, idulog mo sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako, huwag aksayahin ang maikling panahon na binigay mo sa akin dito sa mundo that will not matter in eternity, bagkus tulungan mo ako to use my time wisely and carefully, knowing my life is short. To use yung maikling panahon ko dito sa mundo para sa iyong iglesia, para sa gawain na inatang mo sa akin, at para sa iyong kalawalhatian. For this will matter in eternity. Sabi nga ng isang manunulat, and I love this, I have these words plaqued in my room. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. But just an additional conclusion and a pastoral appeal para sa ating pagpasok ng 2024. Sa liwanag ng katotohanan na maiksi lang ang buhay natin dito sa mundo, let me exhort you this, brethren, build a good relationships with others and cherish them. Mga kapatid, lalo na sa mga members ng church na ito, hindi natin alam kung kailan ang katapusan ng buhay. Nawa sa paglisan natin sa mundong ito, meron tayong mabuting relationship sa bawat isa. Napatawad na ang dapat patawarin. Na-reconcile na ang mga alitan. Di ba ang dami sa ating panahon, kung nung nawala na yung tao, punong-puno ng pagsisisi ang iba. Dahil hindi sila naging maayos na kapatid, hindi sila naging mabuting kaibigan or sa pamilya, sa taong kinuha ng Panginoon. May mga pagsisisi sa puso, walang kapatawaran ang nangyari. We never know, brethren. Baka isa sa mga araw ng 2024, yun na pala ang huling araw na makita mo siya o makita ka nila sa mundong ito. Kaya't habang nabubuhay pa tayo sa maikling panahon na ito na binigay sa atin ng Diyos, gamitin mo ito to have a good relationship with your brothers and sisters in the Lord. Cherish the fellowship. Cherish the friendship. Ganun din sa maiksi. Ganun din miski na sa mga malapit sa atin na hindi mananampalataya. Do good to your neighbors. Be a good testimony of Christ to them. Na kung mawala ka na sa mundong ito, nagpupuri sila sa Panginoon na nakilala ka nila. At na-witness nila yung pag-ibig kay Christ because of you. Na-witness nila ang iyong pananampalataya and they praise God sa iyong buhay. Para sa iyo, my friends, your days are numbered. Bilang din ang araw mo dito sa lupa. Ayaw mo man sa hindi, ay haharap ka sa Panginoon sa kanyang paghahatol. Marahil sinasabi mo, you are prepared to die. Handa ka sa kamatayan. Marahil sinasabi mo, handa akong mamatay. Pero ang tanong, handa ka rin ba sa paghahatol ng Diyos? For it is appointed for a man to die once, and after that, judgment.
Handa ka rin ba? Papaano ka makakatakas sa hatol ng Diyos sa iyong kasalanan? Ang sagot, ngayon na. Magtiwala ka kay Jesus. Binibigyan ka niya ng pagkakataon sa buhay na ito para magsisi sa iyong kasalanan at pagtiwalaan si Jesus bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Kung ikaw ay magtiwala kay Jesus, who died for sinners, buried and rose again, ascended to heaven, and will soon return to judge this world. If you believe in Christ, mawawala ang kondemnasyon sa iyong kasalanan. Ikaw ay mapapatawad sa iyong pagsuway at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. As of today, it is being offered to you, the eternal life. The life in Christ. It is being offered to you right now. The salvation through Christ. Come to Him. Now, come to Him now and be saved. Because that offer also is limited. Ngunit habang nabubuhay ka sa mundong ito, you hear the gospel. And may you come to believe to Christ and be saved. And lastly, gusto ko lang banggitin yung sinabi ni Spurgeon sa ating pagharap sa bagong taon. At ito din ang panalangin ko sa inyo as your pastor. Ito ang panalangin ko sa inyo, mga members ng church na ito, na sa panibagong taon na ating haharapin kung loobin ng Diyos. Sinabi ni Spurgeon, I wish, my brothers and sisters, that during this year, you may live nearer to Christ than you have ever done before. Depend upon it. It is when we think much of Christ that we think little of our lives, little of our troubles, and little of our doubts and fears that surrounds us. Begin from this day, brethren. Begin from this day, and may God help you. May you live nearer to Christ. And with that, I greet you a Happy New Year. Let's pray. Aming dakilang Diyos, tunay, napakaikli ng buhay namin sa mundong ito. Ang buhay namin ay parang hamog. Nariyan at mawawala. O Panginoong Diyos, turuan mo kami na gamitin ang bawat oras at panahon na pinagkaloob mo sa amin for your glory, for your Son, Jesus Christ, for the church, and for the things that will have bearing on eternity. Lord, help us to be a good steward of our lives. Ipinagkaloob mo sa amin sa buhay na ito. In Jesus' name. Sa atin pong pagtatapos, let's sing a hymn. Hymn number 26. Tayo po ay magsitayo. Hymn number 26.
dies at the opening day.